Okay, isa munang palakpak sa Panginoon. Yan, isang magandang umaga sa bawat isa. Okay, so welcome po sa ating first morning service. Okay, tayo muna tayong lahat. Samahan niyo po ako para sa ating pagsisimula, para sa ating panalangin. Okay, bawat isa manalangin po tayo. Okay, malaya po tayong lumapit at manalangin sa Panginoon, kahit bawat isa individually. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng Banal na Espiritu, kami po ay malapit ngayon sa trono ng iyong biyaya. Papasalamat una sa lahat sa panibagong buhay, kalakasan, sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na kami ay makapaglilingkod pa sa inyo, makapagbibigay papuri at pagsamba. Salamat din po sa pag-iingat niyo po sa amin, sa buong magdamag, sa kapahingahan, physically, mentally, emotionally, Panginoon. At ngayong umaga, amin pong sama-sama ngayon na paglapit sa inyo. Lord, patuloy po kaming lumalapit, nagtitiwala sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na laging bago tuwing umaga. Sa mga sandaling ito, hinihiling namin ang gabay at pangunguna mo, Banal na Espiritu. Ikaw po ang magturo sa amin. Ikaw po ang magbigay ng kapahayagan sa amin mula sa iyong mga salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Pagkat ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagkaing espiritual, katagpuin niyo ang pangangailangan po namin. Kayo ang higit na nakakakilala sa amin, Banal na Espiritu, nakakaalam ang mga iniisip, laman ng aming puso at ng isipan. At sinabi mo po, Panginoon, ang iyong mga salita ay mas matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Kaya ngayon, hayaan mo sa aming pagkikinig, pag-aaral at pagbabasa ng iyong mga salita. Lord, katagpuin niyo po, O Diyos, ang aming pangangailangan. Gabayan niyo po kami, turuan, bigyan ng babala, Panginoon, bigyan ng gabay, O Diyos, sa bawat araw, lalo na, Panginoon, sa amin pong patuloy na paglilingkod at pag-aantay sa iyong pagbabalik. Lord, pag-aantay sa pagkakataon na ikaw ay aming makita ng mukhaan. And we thank you for that promise. Salamat po, Panginoon, sapagkat may pangako ka sa bagay na yan. Kaya ngayong umaga, ito'y aming panghahawakan at hinihiling namin ang sapat na biyaya mo, bibigay sa amin ng lakas, karunungan, ng kakayanan para makapagpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po, Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras at sandaling ito. At anumang espiritu na gagambala sa amin sa pangalan ni Jesus ay aming tinataboy. Lumayas ka, anumang klase ng espiritu ng pagnilinlang, pagmamataas, spirit of pride, spirit of unteachable, espiritu na ayaw magpasakop, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa aming kalagitnaan, kaya tanggapin mo ang aming taus-pusong pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, pwede na tayo makaupo. Samahan niyo po ako. Buksan po natin sa aklat ng Hebreo. Hebreo chapter 10. Verse 35 to 39. Hebreo 10, 35 to 39. Sabi niya po dito, ang salita ng Diyos, kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo kalooban ng Diyos at matanggap
nyo ang pinangako niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuring kung matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo ibinilang o hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Ayan. So ito yung encouragement at the same time ay babala, ayan, at pangako, ayan, mula sa salita ng Diyos na ating mababasa na sa paglilingkod natin sa Panginoon, lalo na minsan, kadalasan nga, yung mga medyo matatagal na, diba? Yung inaabot na ng dekada-dekada, minsan, parang nananawa. Diba? Yung mga ganon, parang, hindi natin alam, nananawa o ano pa man. Pero, ang isang, sa mundo kasi, wala namang permanente, diba? Wala namang, ibig sabihin may katapusan lahat. Kaya may pagbabago, kaya kailangan ay maging handa tayo sa pagbabago at pinakamahalaga yung maintenance natin. Lahat naman, di ba? Sasakyan, bahay, so lahat, kahit din po sa ating pananampalataya, sa ating katawan, kaya kailangan nating kumain. Di ba? Para manatiling malakas, manatiling buhay. Yan. So, ganun din yung ating spiritual na buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ibig sabihin, kahit yung spiritualidad natin, kailangan ito yung bantayan din natin. Di ba? Huwag nating pabayaan, kailangan din natin ng maintenance. Yan. Yan ay sa pamagitan ng mga iba-ibang bagay, panalangin, pag-worship, yan, pag-attend ng ganito, worship service, at yan, kung ano-ano pa, mga paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, may pagkakataon dahil sa buhay na ito ay may mga hamon, may mga challenge. Yan, automatic yan. Kaya nga, dito sinasabi niya na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi ang background po nito, ang mga Hebrew people na ito, na kinakausap ng author, ay ito yung mga Hudyo na naging Kristiyano. Pero ang problema kasi, itong mga tao na to, Kristiyano na sila, babalik na naman sa pagiging Hudyo. Balik na naman sa pagiging Kristiyano kapag nahirapan o ano pa man. So, ganun nangyayari. Kaya, maraming mga bagay ang pinapaalala niya rito at sinasabi, kaya sabi niya, huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may gantimpalang nakalaan para sa inyo. Yan yung sinasabi niya. Kasi itong mga to, pag dumarating yung mga hamon sa buhay, nagko-question mark sa Panginoon, nawawala ng pananalig. Kaya sabi niya, huwag kayong nawawala ng pananalig, magpatuloy. Ang gano'n. Kasi mayroong malaking gantimpala. Yan. Kaya sabi niya, kailangan magtiis. Yan. Masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. So sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, siyempre may requirements yan. Lahat naman, di ba? Pag gusto mong lumangoy, so kailangan, di ba, handa kang lumangoy, huwag kang matakot sa tubig, di ba, kung ano-ano pa. So, ihanda mo yung isip mo, yung puso, yung katawan mo, so puso mo, so ganun din. Kaya sabi niya, ang kailangan niyo magtiis. Yan. Bakit? Ang pagtitiis na ito, actually, ito yung perseverance, isang karakter o isang bunga ng banal na espiritu. Kaya sabi niya, sandaling panahon na lang. Yung pagtitiis natin, yung pagtsitsaga natin, sabi niya, perseverance natin, sandaling panahon na lang. Ang binanggit niya nga dito ay yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, hindi na magtatagal. Yan. At sabi niya, mamubuhay ang taong itinuring kong matuwid dahil sa pananalig niya. So, the just shall live by faith. So yan.
para tayo Hello. Yeah. Sabi po niya dito, ang matuwid nabubuhay. Yeah? Pero mabubuhay sa pananampalataya. Ito yung source ng ating buhay. Buhay, pananampalataya. Parang tayo din, nabubuhay tayo dahil may hangin, may tubig, diba? Yung mga basic need natin. So, sa espiritualidad naman natin, mabubuhay lang tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi niya, the just shall live by faith. Pero ito yung malungkot. Sabi niya, ito yung babala. Ngunit, kung tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kalulugdan. Yan yung nakasulat na binanggit ng author. Pero sabi niya, ngunit hindi kayo kabilang, o hindi tayo. Yan, binilang niya yung sarili niya. Yung sumulat, sabi niya, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos. At napapahamak. Yan, tumatalikod at napapahamak. Kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Sumasampalataya, sabi nga kanina, the just shall live by faith. Na tayong matuwid ay namubuhay sa pananampalataya. So, matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Sa harapan ng mga tao. Pero minsan ay ang tao, siyempre, iba naman yung pamantayan niya sa Diyos. Diba? Pero ang importante dyan ay nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa pananampalataya at nabubuhay tayo sa pananampalataya. Okay? So, ito ngayon, pag-usapan natin. Sabi niya, kapag tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kalulugdan. So hanggang ngayon, very controversial o issue pa yung bagay na ito. Kasi may mga grupo ng mga nananampalataya o sabihin na lang natin Kristiyano na hindi naniniwala sa bagay na ito. Na ikaw ay tatalikod, sabi niya, at mapapahamak. So sa kanila, walang pagtalikod, walang backsliding. Kasi ang katwiran nila, kung anak ka, yung pagiging anak mo, hindi na yon mawawala. So, pag tumalikod ka, meaning, ito yung dahilan nila, hindi ka naging anak ng Diyos. Kasi, tumalikod ka. O, nawala. Nawala yung pagiging anak mo. Ibig sabihin, hindi nawawala yon. Kaya pag tumalikod ka, ibig sabihin, hindi ka totoong naging anak ng Diyos. Kaya ang katuwiran nila, hindi ka totoong tumanggap sa Panginoon. Kasi nga, yun ang key. Di ba? Yun yung susi. Para maging anak ka ng Diyos, sabi niya ay tumanggap, di ba? At manalig. Yan, 1 John 1:12, di ba? Ayun yung ating verse. So, sabi nila, kapag hindi ka kaya ka tumalikod at napahamak dahil hindi ka talagang tunay na naging anak ng Diyos. Kasi ang pagiging anak ay hindi yan nawawala. Sabi. Parang si Kuya Epong. Diba? So kahit anong sama nung anak niya o kahit wag naman mangyari, di ba? Pero kahit na anong magiging gawin ng anak niya pa rin. So yun yung dahilan. Yun ang nila. Pero ayaw mo naman na makulong yung anak mo. Tama? Sino ba ng magulang ang gustong dumalaw sa bilangguan? Diba? Sa kanyang anak. Meron ba? Siyempre, wala. Pero hindi mo naman gusto na makulong. Diba? Pero dahil ginawa niya, so may pananagutan siya. Anyway, hindi naman yan ang bigyan natin ng pansin, kundi yung sanhi. Yan, dahilan. Bakit may mga tao na tumatalikod nga sa Panginoon. Okay? So Matthew chapter 24, verse 10 to 15. Sabi niya, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Take note Marami. Pero
Sabi ng Hebreo, sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Amen? Yan. Yung mga kaharap ko ngayon, hindi yan kabilang. Diba? Yung iba lang. Pero marami. Diba? Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. At kapuputan, ipapahuli nila ang mga kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Ngayon, laganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ayan. Controversial na verse din. Yeah. Ay, sabi nila, hindi ito applicable ngayon because we are under grace. Aba? Kasi kung applicable to, not by grace, by works na. Kasi sabi niya, ngunit ang nanatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Diba? So, unahan ko na kayo para marinig niyan pagdating naman ng panahon. Hindi naman naiwasan, nakikinig kayo ng mga kung sino-sinong tagapagturo. Diba? Kung sino-sinong mga preacher. Ayan. So, kaya inuunahan ko na kayo. Mas magandang sa akin yun na unang marinig. O marinig nyo man sa akin, alam nyo na. Okay? Sabi niya, pero ang titingnan natin dito, sabi niya, sanhi ng pagtalikod. Diba? So, ito magiging babala sa atin. Hindi natin ito pag-uusapan lang para mangyari, kundi naging babala at maging aware po tayo. Diba? Na may nangyayari talagang ganito. At ang nakakalungkot, sabi nito, sa mga huling araw, ang tinutukoy kasi dito ni Matthew ay yung last days, mga huling araw. Nasa mga huling araw, marami ang tatalikod. At yung iba, manlalamig ang pag-ibig. Manlalamig ang kanilang pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa at pag-ibig, siyempre, una sa Diyos. Diba? Bago manlamig yung pananampalataya, yung pag-ibig mo sa kapwa mo, siyempre, una sa Diyos. Kahit pa sabihin natin, hindi, mahal ko ang Diyos, pero ayaw mo naman mag-church, ayaw mo naman makisalamuha sa iyong mga kapwa Kristiyano. Diba? Iba yung sinasabi mo sa sinasabi ng puso mo. Iba yung sinasabi natin kaysa laman ng puso natin. Ayun pala. Diba? Kaya may mga ganun Sabi, kamusta na? Okay lang. Kamusta yung spiritual life mo? Okay lang. Nagbabasa naman ng Bible, nagpipray. Diba? Pero hindi naman atin ng cell group, hindi naman atin ng church. Diba? So, yun yung, minsan, hindi tayo nag-uusga, pero questionable. Diba? Kasi nanlalamig, sabi niya, manlalamig ang kanilang pag-ibig. Yung tinutukoy po kasi dito, hindi lang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig din sa kapwa. O siyempre, kapwa, mananampalataya, kapwa Kristiyano. Paano mo natin masasabi? Kasi, kung mahal mo yung isang tao, gusto mo makita. Tama? Tama ba? Pero kung wala ka ng pakialam, I don't care kahit hindi kita makita. Kaya isang dahilan, kaya tayo nagpe-fellowship, kaya tayo nagaganito, para magkita-kita tayo, di ba? Para mag-fellowship, magbatian, kamustahan, mag-pray one another, etc. Yun naman sabi ng Bible, encourage, di ba? Pray, worship together, sabi doon. Paalalahanan, di ba? Sa Ephesians pa nga, sabi niya, may dala-dala tayong awit, hymnal, di ba? Awit ng pagsamba. Yan. So, yun yung sinasabi niya. Okay, so tingnan po natin. Anong mga sanhi ng pagtalikod na binabanggit sa Bible? Yan. So, una, yung binasa na natin kanina, ito yung paglala, sabi niya, ng kasamaan. Ito totoo naman. Diba? So, yan, si Nanay, anong taon na po kayo, Nay? Nay Flor. Ha? 84. Wow. Bonus na. Yeah, bonus na si Nanay. Basahin niyo sa Bible, sabi doon, 70 lang, malakas. Yeah? Pag lumampas doon, bonus mo na yun. So, ibig sabihin, hindi na tayo aabot ng 80. Ganun ba yan? Hindi. Malay mo, may bonus. Di ba? Hindi naman yung sinabing hanggang 70 lang ang buhay. Sabi niya, pag umabot ka ng 90, bonus mo na yun. Katulad ni Enrile, di ba?
May nabasa nga ako, sabi dun eh, Lord, give us immune system like Senator Enrile. Yung panalangin niya. Nagkandamatay na yung mga kwan sa COVID siya. Buhay pa naman. Patay na si Noy-Noy. Patay na, di ba? Patay na kung sino-sino. Pero siya, 98 naman. Buhay pa rin. Di ba? At nakikisaw-saw pa sa politika. Di ba? Kaya nakinig ako. Nung makita ko yun, nabasa ko, natawa ako. Sabi, biruin mo yung panalangin niya. Mabigyan siya. Immune system. So, ang isang dahilan ng pagtalikod o panlalamig o pagkawala yan, ng pananampalataya ng iba at kaya yung iba naging ateista. Hindi na iniwala sa Diyos dahil walang ginagawa daw ang Diyos at walang magagawa ang Diyos. Yan. So, yun ang isang dahilan. Yan, paglala ng kasamaan. At totoo naman yan. Kaya sabi ko, si nanay, 84 na siya. So, nang 19 forgotten ay buhay na siya. So, pag ikukumpara nyo po ngayon ang buhay noon saka ngayon, tama po ba, Nay? Yung mga bata ngayon, mas magalang ba kaysa noon? Noon, pagdilatan mo lang ng mata. Diba? Ngayon, luwa na yung mata mo. Hindi ka pa rin maintindihan. Diba? Hindi ka pa rin... Noon, diba? Sinong nakaranas ng gano'n, nung bata? Diba? Sinisitsitan lang, marinig lang yung sitsit. Diba? Nako, natataranta na. Tako. Mga takong lang ng teacher, diba? Makita lang si teacher, tahimik na sa upuan. Grade 1 kami, ganun eh. Pero ngayon, walang pakialam, andyan ba si teacher? Pero, di ba? Mga ganon. Makikita mo ngayon, wala na, parang wala nang, ano bang tawag doon? Gentleman. Wala? Nawawala na yung mga ganong virtue. Yung mo sa mga bus, diba? Sa mga LRT, nakikita mo, nakapikit lang na ganyan eh. May nakikita ako, pag may pumasok na babae, pipikit siya o kaya matanda. Nakaganyan siya. Pag nakatawa na, hindi naman talaga tulog eh. Tulog-tulog. Pag nakaupo na yung matanda, o may nagpaupo na, ayan, didilat na uli. Diba? Makita mo yan, di ba? In public transport. Siyempre, nagpa-public transport naman tayo. So, makikita mo yung pagbabago. Diba? Hindi katulad noon. Kaya, hindi lang yan, marami pa. Ito yung sabi ng Bible. At because the lawlessness will be increased, the love will many will be cold. The love of many will grow cold. So, lawlessness, pagsala ng kasamaan. Walang batas. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, sabi niya, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Bakit? Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makakilos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Ayaw makipagkasundo sa kaaway. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. So kung isa-isahin natin yan, hindi na tayo lalayo. Di ba? Diyan lang, di ba? Nangyayari na yan. Pero ito yung totoo. At ito yung sinabi ng Bible. At nangyayari yan. At mangyayari kasi nasa Bible yan eh. Prophecy yan eh. Diba? Sabi nga, ang mga salita ng Diyos ay magaganap. Nituldok. So, magaganap yan, pero hindi sa atin magaganap. Amen? So,
Yan ang isang dahilan kung bakit maraming mga tumatalikod o may mga tumatalikod dahil sa paglaganap ng kasamaan. So, tanong nila, nasaan ang katarungan? Pero hindi nila tinitignan sarili nila, dapat sila yung bagsakan ng katarungan. Diba? Minsan, ganun tayo. Hindi natin tinitignan. Baka sabihin natin, justice! Ngayon pala, baka kasama tayo dun sa hahawiin ng justice. Dahil mga injustice tayo. So, ito yung sinasabi. Ang mga tao, diba? Yan yung walang ano ba tawag dito? Yung dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, mga bully. So, lumalala ngayon, di ba? Grabing kaso ng bullying kahit sa mga kabataan o sa mga bata. Masuwayin, sa magulang, walang utang na loob. Ngayon, wala nang pakialam sa ganyan, di ba? Hindi na usang utang na loob. Di ba? Kahit na naniningil ka ng utang na loob, ano ngayon? Utang na lang. Di ba? Wala nang ganun ngayon. Di ba? Bibihira na yung taong nakakaisip ng utang na loob sa'yo. Gagawan mo ng sama, gagawan mo ng mabuti. Di ba? Paggawa mo ng mabuti, sasamantalahin ka. Oo, sabihin sa'yo. Bakit? Hindi naman ako humingi ng tulong O bakit? Hindi naman ako humingi Naawa ka, binigyan mo. Bakit? Hindi naman ako humingi sa'yo Diba? Nung batang ka pa, kasalanan mo pa, binigyan mo siya, tinulungan mo siya. Ganyan ang realidad. Ganyan ang tao ngayon. Diba? Kaya walang pakialam. Ilang beses sabi niya, bakit? Hindi naman kita hiningan Mga walang utang na loob, sabi niya. So, yan yung nangyayari. Kaya dahil yan, minsan, sa mga naapektuhan na tulad natin, minsan may pagtatanong. Diba? Yun yung panahon na parang nagda-doubt na tayo sa kakayanan ng Diyos. Parang nananahimik ang Diyos, walang ginagawa. Parang nung panahon ni Job, diba? Parang tahimik ang Diyos, parang ganon, walang ginagawa. So, dahil yan sabi doon, marami ang manlalamig ng pananampalataya ng pag-ibig o kaya naman ay nawawalan ng pananampalataya. Nawawalan ng gana. Panalangin lang Diba? Bakit tayo tinatabad ng manalangin? Kasi nakikita parang wala namang nangyayari. Diba? O hindi naman tumutugon ang Diyos. So, yun yung mga nangyayari. So, pangalawa, na dahilan ng pagtalikod in Matthew chapter 24, sabi niya, sumagot si Jesus, in the last days pa rin to, sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman. Pagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. May mga term na naman tayo. Kanina maraming manlalamig. Ngayon maraming maliligaw. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. So, yung sabi niya kanina, marami ang kanilang ililigaw and then maililigaw. So, madadaya. So, hanggang ngayon, sabi ng isang nabasa ko na artikulo sa pag-aaral nila, sa Pilipinas lang hindi bababa ng 10 sekta ang naitatayo araw-araw. Ganon kadami. Siguro yung sekta na binabanggit nila doon, baka simbahan na rin, kasama na rin tayo doon. Diba? Pag na-divide yung isang church, tatayo na naman ng isang simbahan, tapos katabi lang naman niya. Diba? Minsan nakakalungkot yung gano'n Diba? Makita mo yung isang building, nakalagay yan, Baptist, Southern Baptist, Northern Baptist, West Baptist, diba? Kung ano-ano na magkakapatong. Diba? O kaya naman, River of Life, River of Joy. Diba? Isang building lang yon. Diba? Parang,
Kaya tuloy, kahit tayo, di ba, na question ng ibang, ano ba yan? Kala ko ba Kristiyano yan, di ba? Pare-pareha silang Kristiyano. Sa Gloria ito nga, may nagkukwento sa akin. Minsan, sabi nila, atin tayo doon. Sabi nga, hindi na nangyari yung plano namin. Pero may nagkukwento doon. Yung mga sinihan, di ba, ginagawang church yan eh. Mga upahan ng siya. Ngayon, bawat pinto, iba-ibang simbahan. Bawat pinto ng sinihan. Diba? Pero, Kristiyano yung mga yon. Kaya sabi nila, pag pumunta ka doon, huwag kang magtatanong. Dahil pag ibang usher yung natanungan mo, lagot ka, doon ka mapupunta sa kanila. Ay sabi, andito sa loob. Diba? Pero wala naman. Text ka ng text, di ba? O kaya, saan nyo? Andito ako sa loob. Sabi, ba't wala ka dito? May nagkwento nga sa akin, invited siya na speaker. Speaker yun ha, hindi nga ako makapaniwala eh. Naligaw. Sabi nila, papasok. Yan. Sige, pasok po kayo. Yan. So, invited siya, sabi doon, ito ba yung church na ganito? Sige po, pasok po kayo. Tapos mamaya, tinawagan na siya ng pastor. Sabi niya, pastor, kayo na pong kwan. Nasaan po kayo? Dito ako sa loob ba? Ano bang, may number yung mga pinto. Ha? Ano ba yung labas daw siya? Tingnan niya na. Ay, ibang pinto. Nangyayari. So, dahil yan, mga Kristiyano din, nagiging bansot. Hindi nag-grow. Hindi lumalago. Kasi, pag nagtampo sa kabila, pupunta na naman sa kabilang simbahan. Merong hindi nagustuhan, pupunta na naman sa kabila. So, hindi nag-grow. Diba? Kaya lahat mga Kristiyano, o may mga maraming Kristiyano, nagiging tampurirot. Diba? Yung iba, tawag nila tepaklong, kung ano, bahala kayo, anong tawag niya yan. Pero, ganun yung nagiging sakit. Yun nagiging problema natin sa panahon, sa Christian world. Siyempre, magmamalaki yan. Bakit ikaw lang ba ang simbahan? Marami naman dyan So, ganun yung nangyayari. Kaya ngayon, loyalty na lang. Pero, yun yung isang dahilan. Yan. Kung bakit marami ding mga lumalabas na mga maling katuruan. Kasi independent na ako. Kaya sa atin, meron tayong denomination. So kapag nagturo ako ng mali, di ba? Mayroong gabay, mayroon tayong umbrella, may payong. Kaya ako, ilang beses na ako natukso at sinasabihan, ino-ofera na ganito, mag-allowance ka ng ganito, ng ganyan, sama ka lang sa amin. Ang isang kinakatakot ko, kung maging kapalit ay kaligtasan o kaluluwa ko, parang, di ba? Yun yung isang dahilan bakit ayaw akong umalis sa isang grupo na ganito. Bagamat marami din ako siyempre, hindi naman tayo perfecto, di ba? Mga leader natin, hindi naman perfect. Tayo, hindi rin naman perfect. So, may mga question, may mga hindi maganda, pero ang isang bagay, mayroong nakamonitor sa'yo. Ibig sabihin, may nag-check and balance sa'yo. Pero kung independent ka kasi,
Halimbawa, wala tayong under, wala silang pakialam. So kahit anong gawin ko, anong gawin natin, ng pastor natin, kahit anong ituro niya, siyempre tanggap na lang kayo ng tanggap. Di ba? Kasi wala namang magmumonitor, wala namang magsasabi, o ito, mali yan, o ito, tama yan, o ito, ganyan. Di ba? Yun yung nagiging problema. Kaya, yun ang isang dahilan kung bakit maraming katuruan na lumalabas na mali. Diba? Halimbawa ako, nainip na ako sa ano ba yung rapture na yan? Tagal naman. Ay, independent naman tayo. Diba? Wala namang mag-check and balance yan. Di sabihin ko, mula ngayon, wala nang rapture. Amen! Hallelujah! Gaganon naman kayo siyempre dahil, diba? Yun yung danger sa leadership. Diba? Kaya, diba? Wala nang rapture. Diba? Ang kaligtasan ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tig-1,000, wala na kayong magagawa. Walang mag-check noon. Dahil may grace tayo, pwedeng hulugan linggo-linggo. Wala na. Yun ang nagiging danger noon. Diba? Yun yung nagiging delikado. Kasi ang mga tao ngayon, lalo na ngayon, kaya napagsasamantalahan tayo, at maraming mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, we are religious people. Tama? Religyoso na hindi nag-iisip. Diba? Kaya kung ano lang yung sinasabi ng ministro, ng pare, amen. Ganun na lang. Hindi nagbabasa ng Bible, o tama, magbasa kayo ng Bible. Kaya sabihin na lang, huwag kayo magbabasa ng Bible, ha? Ako lang nakakaintindi. Kayo magagawa. So, ano yung sasabihin ko, ayun na yun. We are religious. Religyoso tayong tao. Ang problema, religyoso na hindi nag-iisip. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Dili-dilihin. Araw, gabi. Hindi lang basahin, dili-dilihin pa. Di ba? Bakit? Para maintindihan mo. Sabi niya, para masunod mo. Ibig sabihin, pag hindi mo naintindihan, maring mali yung pagsunod. Kaya sabi niya ang Panginoon kay Joshua, para magtagumpay ka, sabi niya, huwag mong kaligtaang basahin. Pag-aralan mo, sabi niya, araw-gabi, hindi lang basahin, dili-dilihin o pag-aralan mo. Pag-isipan. Yan yung nagiging problema. Kaya maraming mga maling katuruan at maraming nadadaya. Yan. Kaya, i-challenge, diba? Basa-basa tayo ng Bible. Sa atin, sa denomination natin, yun ang isang nagustuhan ko, sabi niya, the sole authority. Kung ano yung sinabi ng Bible, yun lang. Diba? Hindi yung sinabi ni Bishop, hindi sinabi ng ganito, hindi sinabi ng ganyan, kundi kung ano yung sinabi ng Bible. Kaya yan yung dahilan bakit natiwalag si Martin Luther, diba? Nung Reformation, yung sola scriptura niya, hindi papal supremacy. Yun ang kinalaban niyang isa. Ay, hindi dapat kung ano yung sinabi ng Papa, yun yung masusunod. Dapat kung ano yung nasa Bible. Yun ang masusunod. Yan. Kaya tayo tinawag na Protestant. Pero hindi negative na dahil nagprotesta tayo sa mali. Ay hindi yung nagprotesta dahil rebellion ka, o rebelde ka. Nagprotesta tayo sa mali. Ayan, kaya, ayun, tawag. Kahit naman yung Christianity, alam niyo ba yung Christianity, nung tinawag sila sa Antioch ba yun? Diba? Antioch. Hindi naman yung appreciation yung pagtawag sa kanila eh. Basahin niyo yung background nun. Pangungutya yun sa kanila. Ay, Kristiyano! Ganyan yun. Hindi yung, di ba, katulad natin yun, Kristiyano ako. Religious, godly ako. Hindi ganun. Ang tawag yun, kaya sabi na, ay, mga Kristiyano sila. Yun yung pangungutya nila. Yun yung pambubuli sana kung ngayon, term na ginagamit nila. Yun yung pambubuli sa kanila. Ito yung mga tao na sumunod kay Kristo, kaya tawag sa kanila, ay, mga Kristiyano yan. Yun yung tawag. Kaya, kahit yung Protestant na word, diba? Parang, mga Protestante yan. Kaya, noon, dalawa lang. Kung hindi ka
Roman Catholic sa atin, majority ay Protestante ka. Kaya minsan may mga option doon, di ba? Naka-fill up na ba kayo ng ganon? Bata pa kayo, di ba? Noong mga 80s, may nagkwento nga sa akin, nagpakilala sila kasi lumaki siyang Assemblies of God. Sabi na, anong reliyon mo? Sabi, Assemblies of God. Pinagtawanan siya. Ano yun? Galing sa buwan? Parang hindi nila alam. Yung isa naman, sabi daw, born again. Anong born again? Pero pag sabihin mo Protestante, yun ang alam nila. So kung hindi ka Roman Catholic, Protestant. But anyway, ba't tayo napunta doon? Ayan, sa mga maling katuruan. Okay? Kaya, tayo mga Protestante sa mali. Protesta tayo sa mali. Ayan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sabihin silang Kristo, marami ang kanilang ililigaw. Lilitaw maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Meron nga akong isang napanood. Hindi ko naman natapos, pero nakakuha ko lang yung kanya, yung sa investigador, yung isang kulto. Sabi niya, mga babae ang dahilan ng pagkakasala. Kaya mga babae dapat alipin at pasakop. Kaya ni-rape niya yung pamangkin niya. Tapos yung asawa, walang magawa. Dahil kailangan pasakop ka. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Diba? So yung sakop na alam niya, yung alipin. Diba? Kaya mga babae, mga alipin, hindi mga tao, o second-class citizen. Diba? Katulad sa ibang bansa. Diba? Especially in Western world. Pag hindi ka puti, itim ka, nung panahon noon, you're a servant. Automatic yun. Kung hindi blue yung mata mo, you're a servant. Ba, kahit PhD ka pa ng physics o PhD ka ng psychology, sabihin nila, you are a wise servant. Hindi ka pa, servant ka pa rin. Kahit napakatalino mong tao, servant. I have a wise servant. Servant pa rin ang tawag. Kahit siya walang pinag-aralan. Ganon. Races. So, yan yung mga pandaraya ng mga katuruan. Okay? Mga kinagisnan natin. In 1 John, sabi niya, ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at mapagtataguin pa ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang naghahari ngayon sa makamundo. Ngunit, makamundo, itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo. Kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang tuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. So, huwag tayong matakot sa kanila. Maging aware tayo, maging maingat, di ba? Pero huwag natin silang katakutan. Kasi higit na makapangyarihan yung nasa atin, ang banal na Espiritu, di ba? Kaya nga nung umalis ang Panginoong Hesus, sabi niya, hindi ko kayo iiwan ng nag-iisa. Pag alis ko, babarating sa inyo ang banal na Espiritu. Siya magtuturo ng mga katotohanan, siyang gagabay, sabi nun, magpapaalala sa inyo ng mga katotohanan. Kaya ito yung sabi ni John, na huwag kayong matakot sa kanila. Mayroon niya mga yan, pero huwag natin silang katakutan, sabi niya, dahil mas makapangyarihan yung Espiritong nasa atin. Amen? Yan. Kaysa mga Espiritu na yan, na nasa kanila. So yan yung mga Espiritu na makamundo, sabi ng Bible. Kaya yung mga tao, gusto nilang pakinggan yung mga tao na ito. Okay? So pangatlo, na sanhi. Kanina, sabi natin ay, yan, pagkadaya. Pag sinabi nating pagkadaya, ito yung mga tao na siguro, hindi pa nakarinig o hindi nila alam, kaya nadaya sila. Diba? Yung iba naman, may kunting alam, pero nadaya pa rin. Dahil mas nangibabaw o siguro mas magaling yung
yung pastor na kulto kaysa doon sa pastor na hindi totoo. Ibig sabihin, mas magaling magturo o mas maganda yung pagtuturo o etc. Anumang dahilan. So, yun ang dahilan bakit sila nadaya. Pero itong pangatlo ay ito yung pandaraya sa sarili. Ayan. Magkaiba yun. Kasi yung nadaya, hindi yung wala, tamad lang mag-aral. Kasi, diba, hindi nagbabasa ng Bible, etc. So, nadaya siya. Ito naman, magkaiba. Pag pandaraya sa sarili, ibig sabihin, alam mo talaga, pero ayaw mo lang tanggapin. Parang ayaw mo, pero hindi yan ang gusto ko. Pero yun yung totoo. Ha? Dahil doon, ayaw mo siyang tanggapin. O ayaw tanggapin ng mga tao. Okay, basahin natin. Sabi niya 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Sabi niya, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay sa kanyang pagdating bilang hari, tinatagubilin ko sa iyo. Ipangalan mo ang salita, pagsikapan mo iyan, humayon man ang panahon o hindi. Ayan. Ituwid mo ang mga tao, sawayin sila, palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng iyong matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip, upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at babaling sa pakikinig ng mga alamat. So yan yung pandaraya, sinasadya. Dahil yung narinig niya o yung sinasabi ng Bible, yung tinuturo, hindi ayon doon sa kagustuhan niya o sa gusto niya o sa paniniwala niya. So, yun yung nangyayari. Ayaw ko dyan. Bawal dyan ang... Sa amin noon, sabi sa La Union gusto ko sana dyan sa Pentecostal Pentecostal tawag nila no kasi yun lang yung church doon na Pentecostal Ayaw ko sana dyan. Gusto ko sana kaso ang daming bawal Bawal kumain ng dinuguan. Bawal manigarilyo. May bilangin nila yung mga bawal. Sabi, ayaw ko dyan. Ngayon ay kung mayroon namang isang simbahan dito sa kabila, lahat pwede. Dito gusto ko. Ganon yun. Yan yung pandaraya. Di ba? Alam niya, nabasa niya, etc. Pero, maghahanap siya. Sabi niya, dito pwede. Sige, dito. Meron akong magaling na preacher na sikat. Tinanong niya, galing po ako na born again, ganyan. Nalis ako sa simbahan. Manggagawa ako. Itanong mo yun itanong mo. Diba? Kaso lang, tinanggal ako sa aking, kasi worker daw siya. Nangyari ay, dahil nahiwalayan niya yung asawa niya, so nag-asawa siya ng iba. Parehas mga hiwalay. So, paano po ba yan? So, tatanggapin ba ako dito? Kasi born again daw siya, worker daw siya doon, Bible study. Kaso, tinanggal. Kasi, nag-asawa ng may asawa. Ganon. Buhay pa naman yung mga asawa nila. Naghiwalay lang, tapos nag-asawa. Paano yan? Tatanggapin ba ako dito? Madali lang yan kapatid. Bautismuhan lang yan, mawawala yung kasalanan mo. Dito na ako. Di ba? Kasi doon, tatanggalin ka, mawawalan ka ng posisyon. Dito, hugas kamay, hugas lang sa ilog yan, di ba? Bautismo lang yan. Tapos na. So, yun yung sinagot niya. So, may mga taong ganun. Kaya sabi niya, pandaraya, na parang masunod yung gusto nila, maghahanap sila ng mga ganong klase. Mga tao na, o mga mangangaral na
kung ano yung gusto nilang marinig. Yung iba, hindi naniniwala sa tithes. Ang tithes, pang Old Testament lang yan. So, merong isang pastor sa kabilang church. Ang simbahan, ang tithes ay ganito, ganyan, parang sa Old Testament lang yan, o ganito. Ay, dito na ako. So, yung mga ganong bagay. Kaya, may mga tao, may mga Kristiyano, kahit Kristiyano na sila, actually, meron akong nabasa, sabi doon, kumuha sila ng survey, yung pamapatak ng 85%. Alam nyo ba yung 85% na to? Mga claiming born-again Christian. And yet, hindi sila naniniwala sa Biblia. Ibig sabihin, there's a portion ng Bible lang ang kanilang tinatanggap at pinaniniwalaan. Pero ang sabi doon, they are self-proclaimed na born-again Christian sila. Nawindang ako, sabi ko, wow, may ganito palang klase. Hindi nila tinatanggap yung kabuuan ng Bible. And yet, they are proclaimed, self-proclaimed, sabi doon, na born-again Christian sila. But 85%. Ginawa nila yon sa 5 bansa yata yon o 3. Basta medyo kondin, hindi lang isang bansa lang naman. Sabi ko, may ganito pala. So nakakawindang, di ba? Na katotohanan, kung totoo man yon. Pero ito yung nakakalungkot. In the last days, hindi naman nakakapagtaka dahil nasa Bible naman. Yun naman yung sinasabi ng Bible. Sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi na makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip upang masunod ang kanilang kagustuhan, kaya ngayon may LGBTQI plus Christian. At least may Christian. Diba? So, Christian din sila. Diba? Meron namang mga simbahan na okay lang uminom, konti-konti. Konti-container na, pagwan na. May mga ganon. Siyempre, ibang issue yan kung pag-uusapan sa pag-inom-inom o mga vices. Pero, ang sinasabi natin dito, darating ang panahon ganon. Kaya huwag tayo magtaka, may mga pagkakataon talaga na may mga taong ganon. Diba? Ayaw namin sa simbahan nyo, kasi ganito, pero ganyan. Pero ang totoo, ayaw lang niyang matanggap. Diba? Kung ano yung sinasabi natin o tinuturo natin mula sa salita ng Diyos. But, it's so sad, nakakalungkot. Diba? Hindi ko sinasabi na kaya kong intindihin lahat at kaya kong ipaliwanag laman ng Biblia. Pero, hindi dahil hindi mo maintindihan, hindi mo natatanggapin. Amen? Kaya nga may pananampalataya. Kaya nga pag-usapan na ang word na pananampalataya, simple word, pero kahit 3-10 taon. Di ba, ilang taon na ba kayong Kristiyano? Di ba ako, 25 years na akong Kristiyano. Pero hanggang ngayon, pananampalataya. Hindi ko pa rin lubos maintindihan. Ang sakto talaga. Amen? Kaya nga, pananampalataya. Pagtitiwala. That's why we are saved by grace through faith. Dahil sa pananampalataya. Biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero, ang Bible, ulitin ko, naitala yan at iningatan, pinreserve yan ng Panginoon because salita niya yan. Kahit balikan nyo ang world history natin, maraming tao, mga leader, naging leader ng unang panahon, they will try sunugin, alisin, walisin ang Bible, pero nanatili siya. Marami ng libro ang naging sikat, naging trending, di ba? Naging bestseller. Pero ang Bible, walang nakatalo. At yung mga libro na yun, ngayon wala na. Diba? Makita mo pa ba? Wala na. Naging
bestseller lang sila nung panahon nila. Pero ang Bible, diba? Ancient book. Inyet. Yun ang hiwaga ng Bible. Tapos ngayon, nakarating sa panahon natin, ng panahon pa ng, di ba? Nakarating sa panahon natin, kumpleto pa rin siya, andiyan pa rin siya. Hindi, sabi, hindi, ito lang yung tama, ito lang yung tama. O pipiliin mo lang siya. Parang, bakit pa iningatan niya ng Lord? Diba? At nakarating sa ating kapanahunan. Imagine yun, ang daming pinagdaanan. Diba? Ang dami ng dugo ang dumanak dahil sa Biblia o dahil sa katuruan na ipinapangaral nila na nasa Bible. Dami ng buhay. Pero andyan pa rin siya. Isa sa mga naging bestseller noon na talagang kahit pumupunta ako sa National Bookstore, lalo na mahilig akong pumunta sa National Bookstore. Kaya hindi ako bumibili, di ba? Titingin-tingin lang, natutuwa lang ako matingin at mag-browse-browse ng mga libro. Lagi kong nakikita, bundle-bundle, yung Harry Potter, di ba? Meron pang iba, talagang volume by volume pag bumili. At hindi lang daan ang presyo noon. Sino nakabasa ng libro ni Harry Potter? Grabe yung presyo noon. Presyuhan. Tapos bulyong-bulyong pa. Pero ngayon, nasaan na? Ha? Nakasale na. Wala pa rin bumibili. Kaya paubos na lang. Pero ang Bible, the best seller of all time. Yan ang hiwaga. Tapos hindi mo tatanggapin. Diba? Mga ninuno mo, wala pa, nandyan na yan. Ikaw, ngayon ka lang. Ang pinagdaanan yan. Diba? Ilang gera, lindol, diba? Sunog. Ilang leader na. Inyet, nandyan pa rin siya. Tapos sabihin mo, hindi yan totoo. Ganito yan. Meron pa ako narinig, sabi niya, nagkamali doon si James. Tama si Pablo. Pinag-away pa yung mga author. Ano ba naman to? Si James at Pablo, ang layo ng agwat. Hindi magkakilala. Pero makita mo yung sulat na, sabi niya, pinag-aaway yung mga author. Ito ang tama kay Pablo, ito mali kay James. Diba? Kasi kung babasahin niyo yung dalawang libro na yan, parang magkakontra. Parang lang. Pero, nagko-contribute lang sila. Okay? Mahalaga, sabi niya, pandaraya sa sarili. So, kung ano yung sinabi ng Bible, yan, tanggapin natin. Amen? Maintindihan man natin o hindi man umaayon doon sa gusto natin. Kasi, hindi naman porket, diba, hindi ka aayon doon, hindi na rin magiging Diyos yung Diyos natin. Diyos pa rin yun. Diba? Kasi kung lahat aayunan niya sa ilang bilyon natin, wala na. Kaya ang totoo ay nananatiling totoo. Okay? Kaya sabi niya, sa Hebreo chapter 10, ulitin natin yung binasa natin kanina. Kaya huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. So, ito yung encouragement niya at babala sa atin. Kasi, yung maling katuruan, ito yung way para mawalan din tayong pananalig. May cancer ka ngayon. Wala kang pera. Asan ang Diyos mo? May nagtanong mo na ba sa inyo yun? O nagsabi? Minsan nawiwindang ka. Ano? Narinig ko sa simbahan namin, sa Diyos walang imposible, walang mahirap. Bakit ako naghihirap? Ano? Mawiwindang ka talaga. That's deception. Pero sabi niya, huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo.
Kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ni Diyos at matanggap ninyo ang ipinangako niya. Kasi sa atin, lalo na, lagi nating napapakinggan ang kaligtasan ay regalo, di ba? Hindi pinaghirapan, dahil si Jesus na naghirap sa atin. So, dahil doon, minsan, nagiging cheap na rin ang tingin natin sa pagiging Kristiyano. Tama? Yung deception ng awin na, hindi, ganyan lang. Ang pagiging Kristiyano dapat ay ganito. Di ba? Meron tayong sariling standard sa pagiging Kristiyano. Hindi yung standard na sinasabi ng Bible o ng Diyos. Gusto ng Diyos. Kaya nga, nangyayari, nawawala. Kaya sabi dito, sapagkat, kailangan, yan, you must, kailangan ninyong magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos o matanggap ninyo ang pinangako niya. Yung word kasi na perseverance o pagtitiis, pag napakinggan natin yan, napaka-negative yan, di ba? Pag sabing pagtiis, hirap yan. Di ba? Magtiis ka kasi mahirap. Ang ganon. Pero in Colossians, sabi ni Pablo, sabi niya, I pray, panalangin ko, sabi niya na masaya kayong magtitiis kayo ng may kasiyahan. Ben? Magtitiis kang kumain ng litson, kumain ng ice cream. Wah! Minsan, kasi yun nung natin, pag magtiis, sabi na parang hirap. Ganun lagi. Yun yung ilinikta sa atin ng kaaway. Yan yung klase ng pandaraya. Na ang pagiging Kristiyano, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pero, ang kailangan natin ito yung bunga ng banal na Espiritu para masunod natin, sabi niya, ang kalooban ng Diyos. At ano? At matanggap ninyo ang pangako niya. Kasi ito yung assurance niya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon na lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal. Sinabi ito nung kalimutan ko na anong taon pa yun. Diba? Pero sabi niya, hindi na siya magtatagal. Eh di, lalo na ngayon. Diba? Kung noon, 1,000 taon na nakalipas, eh di lalo na ngayon. Mahigit 1,000 na o 2,000 taon na nakalipas, o hindi lalo na ngayon na mas hindi na siya magtatagal. Yan. Hindi na siya magtatagal. At mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko siya kalulugdan. So we live by faith. The just, sabi niya, ang matuwid na mabubuhay sa pananampalataya. So ano ba yung pananampalataya? Walk by faith, not by sight, not by hearing, not by feeling, but by faith. Hindi sa nakikita mo, narinig mo, diba? Kundi pananampalataya. Ano bang pananampalataya? Sabi sa Hebreo 11, pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Assurance. Katiyakan sa mga bagay na darating. Hindi mo nakikita, naniniwala ka. Natitiyak mong darating, diba? Kasi naniniwala ka. So, yun yung pananampalataya. Yun yung pag-asa. Kaya sabi sa Romans, ang pag-asa, ito yung mga inaasahan mo na hindi mo pa nakikita. Di ba? Darating pa lang. Kaya kung nandyan na yan, hindi na yan pag-asa. Pag nandyan na, nakita mo na, hindi na yan pag-asa. So, yung mga pag-asa, yun yung darating. Yun yung hope natin. Kaya nga si Abraham, yung ating father of faith, ay napaka-tindi yung kanyang pag-asa. Actually, sa Bible, sa English lalo, mas matindi yung sabi doon. He hoped against hope. Grabe. Diba? Kaya nga, father of faith siya.
Nakanasan na ba natin gano'n? Umasa ka laban sa pag-asa. Umasa ka, sabi niya, sa walang kapag-asa. It's a very challenging. Diba? Yan yung pananampalataya. Yan yung hope na tinatawag niya. Kaya nga, minsan may kasabihan tayo, di ba? Habang buhay may pag-asa. Sa La Union, meron kaming doon, isang matagal na Kristiyano din, na tatay, siyempre, nanay, mag-asawa sila. Gusto nila, siyempre, yung mga anak nila madala lahat sa Panginoon. Diba? So, halos lahat naman yung anak nila nagsisimba, maliban sa isa. Ito yung tinatawag nila na black sheep nila. Natatandaan ko, minsan, nag-testimo yung tatay niya, sabi niya, wala nang pag-asa yung anak ko na to. Kaya binigay ko na sa Diablo. Binigay ko na kay Satanas. Wala na ng pag-asa. Imbis na ihandog sa Diyos, inihandog na kay Satanas. Tatandaan ko yun. Pero lahat nagulantang. Biglang, sabi niya, punta ako ng Bible School, mag-aaral ako. Kahit magulang niya mismo, hindi pa makapaniwala. Pero totoo, nag-aaral siya ng Bible School at nagpastor. Yung mga kapatid niya nag-aaral din, nag-training din ng Bible School, pero hindi na nagpapastor. Pero siya nagpapastor pa rin. Until now. Hanggang sa panahon ngayon. Mga kapatid niya na nauna sa kanya, nagsipag-asawa, wala na. Pero, kaya may totoo di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Huwag nating i-give up kay Satanas. May pag-asa pa. So, anong pinapanalangin nyo ngayon? O yung gusto nyong madala sa Panginoon? Buhay pa ba? May pag-asa pa yan. Pagpatay na, wala na talaga. Pero hanggat buhay, may pag-asa pa yan. Baka magulat ka, isang umaga, simba tayo. So don't give up. Huwag lang natin i-give up. Paglaban natin. Sabi ni Jude, agawin natin sila sa apoy ng impyerno. Grabe. Kaya nga, sa akin noon, nagdi-disciple kami, sabi namin, ang discipleship ay pagharang sa pintuan ng impyerno. Harangin mo yung mga kaluluwa na papunta ng impyerno. As discipleship. Pero, ganun yun. Diba? Habang may buhay, may pag-asa sila. So, don't give up. Keep on praying. Panalangin natin sila at gawin yung pwede nating magawa. At dito, sabi niya, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. So, lahat ng mga kasama ko ngayon, pati yung mga nanonood at nakikinig ay mga kabilang sa mga hindi tumatalikod. Kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So kung kasama ka doon, nanonood ka, pumalakpak ka, dahil di tayo tumatalikod. So yan yung tatlong dahilan. Tatlo pa lang yan. Pero yan yung mga tatlong dahilan kung bakit may mga tao na, o may mga Kristiyano na tumatalikod. Kristiyano na sila, at the same time ay tumalikod pa rin. O tumalikod pa rin. At isang bagay dyan ng isang hindi lang pinanghawakan, kundi parang basis ko na may totoong ganon, o may ganon talaga. Ay, maalala niyo ba yung Matthew chapter 25? Yung parable doon ng 10. Ang sabi doon ay, wise and foolish virgin o mga babae na matalino at mangmang. Parehas silang nag-antay sa bride, sa groom pala. Pero yung 5 na iwan at hindi nakapasok.
At sabi nila, "Sir, papasukin nyo kami." Sabi nila, "Hindi ko kayo kilala." So, for me, ang application noon ay parehas silang Kristiyano, parehas silang nag-antay eh. Diba? Pero yung 5 hindi nakapasok. Na hanggang ngayon, tinatanong ko sa banal na Espiritu, bakit saktong 5? Anong indikasyon noon? Anong indikasyon noon? Diba? Bakit sakto? Dapat 6 man lang o 7. Diba? 2 yung naiwan. 5 naiwan, 5 yung nakapasok. Ewan ko sa inyo kung anong revelasyon din sa inyo ng Panginoon. Di ba? Bakit? Saktong half-half talaga. Siguro, balance. Di ba? Pero wag naman sanang kalahati. Kalahati ng populasyon ng mundo o kaya kalahati ng inyong pamilya. Di ba? Wag naman sanang ganon. Di ba? Pero, yun sabi niya, 5 nakapasok, 5 hindi. Pero lahat sila nag-antay. So, I believe ito yung isang patunay na may mga Kristiyano talaga na naging Kristiyano, hindi sila naging Kristyanuhan lang o hindi sila naging anak-anakan lang, pero naging totoo sila and yet tumalikod. Amen? Ako, paglalabang ko yun eh. Sabi ko, hindi mo masasabi na hindi siya totoo. Diba? Yung mga ganon. Mayroon siguro talaga na hindi. Pero, I believe mayroon talaga naman. Pero, tumalikod lang. Hindi nag-survive. Ngayon, kung questionin ninyo, nawala yung pagiging anak ng Diyos niya. Pero, yun nga, lagi kong sinasabi ko lang, na wala namang magulang na gustong mapahamak yung anak. Meron bang ganon? Kung mayroon man, firing squad na sa Luneta. Pero I believe wala namang ganon. Aba? Pero napahamak. So, hindi ko ginugulong isip ninyo, pero ang sinasabi lang natin dito ay maging babala sa atin. Na tayo, kahit sabihin mo, sabi ni Pablo, wag mong sabihin matatag ka na dahil baka diba? Matalisod ka. So, ibig sabihin, hindi naman yung magda-doubt ka lagi sa pananampalataya mo, diba? Kundi, siyempre, bantayan natin. Ang salvation, individual yan. Ang judgment, individual yan. Hindi ko pwedeng isama yung kasalanan ng nanay ko, yung tatay ko. Diba? O yung nanay mo, ikaw nanay, gusto mong isama yung anak mo. Diba? Hindi mangyayari yun. So, nasa sa atin yun. Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Yan. Yan ang mga dahilan. At isa nga sa mga, sa ilan sa mga dahilan, ay ito yung paglala ng kasamaan. So, given na yan. So, ang laban natin dyan is pananampalataya. Live by faith, not by sight. Kasi kung makikinig ka sa mga balita, yan, isa nga dyan, halimbawa, yung vaccine, very controversial. Kaya yung iba, takot na magbabaksin kasi ang dami na nating, diba, narinig na mga hindi maganda, mga nauna at nangyayari. So, sino ba naman hindi matatakot? Diba? So, yan yung mga sinasabi natin na isa lang sa mga dahilan. Pero, live by faith. Sa pananampalataya tayo nabubuhay, hindi sa vaccine. Diba? Hindi sa sinasabi ng gobyerno, ng presidente. Siyempre, nasa Pilipinas tayo eh. Diba? Kaya ako, wala yung sinasabi ko noon eh. Kung talagang pupersahin ng gobyerno, wala tayong magagawa. Nasa presidente, punta tayo sa North Korea kung gusto mo. Hindi ka naman papapaksin doon. Pero pag umubo ka, tingga ng walang tama sa ulo mo. Kasi doon walang vaccine. Pag inubo ka, nakitaan ka ng sintomas ng COVID, wala. Bumahing ka, unahan ka na. Bago ka pa magkalat ng virus, papakain ka na sa virus. Yun ang order.
Papatayin ka na para hindi ka na magkalat. Kaya, gusto niyo yung ganon? O, doon kayo pumunta. Para hindi tayo mabaksin. Hindi tayo mabakunahan. Well, hindi ko pinanghahawakan yung inyong mga paninindigan. It's up to you. Diba? Hindi ko sinasabing pabaksin kayo. Hindi ko sinasabing hindi. Nasa sa inyo po yan. Pero, sinasabi ko lang dito na we are part. Diba? Nasa Pilipinas tayo eh. Ayaw mo sa gusto kay presidente, talagang yan yung presidente natin eh. But, we live by faith, not by sight. Amen? Ano man ang mangyari, dahil sa pananampalataya. Hindi tayo nabubuhay sa kung ano man, kundi sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, from faith to faith. Magsisimula tayo sa pananampalataya, magtatapos tayo sa pananampalataya. Hindi tayo magtatapos sa takot. Simula tayo sa pananampalataya, magtatapos tayo sa takot. Diba? Namatay kang takot. Dapat namatay tayong nananampalataya pa rin sa Diyos. Amen? Ano mang bakuna ay hindi makapagtatanggal sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Ano mang pandemic o kahit pa, ano ba yung bago na naman? Ano? Yung variant na bago, kahit may vaccine ka daw. Delta virus. So, we live by faith. Sa pananampalataya. Amen? Meron nga dyan, di lumalabas ng bahay, pero nagka-COVID pa rin. Nakatago lang sa loob ng bahay. Kaya sabi niya, ay baka sa mga grocery nakuha. O kung ano-ano. Ay meron naman dyan, nakahubad pa, walang mask. Sa labas, takbo ng takbo, di ba? Pero, hindi naman nababaksin. Hindi naman nakukubid. Sa tundo, walang kubid-kubid. Immune, di ba? Takot ang kubid. Yung biruan nga nila sa pier, pag nandun ka sa pier, sabi nila, walang kubid dito. Patay ang virus dito. Pag pumunta dito. Ang virus na COVID kasi social, gusto malinis ay doon marumi. Patay kang virus ka. Wala kang patay ka dito, mamamatay ka. Mga tao dito, mga virus na. Kung sa pier eh. Mag-face shield kayo, mag-face mask kayo. Kasi laging yung mga kargador. Walang virus dito. Pandaraya, ayan, maling katuruan. And then, yan, paglala ng kasamaan, pandaraya ng mga maling tagapagturo. Yan, and then, pandaraya sa sarili. Pwedeng madaya po natin ang sarili natin. Alam nyo ba yun? Pwede nga tayong magsinungaling sa sarili natin. Kaya pwede rin nating madaya ang sarili natin. Hindi tayo dinaya, tayong nadaya o tayo nandaraya. Kahit sa Bible, kahit sa James, sabi niya, wag mong, diba? Dinadaya mo lang ang sarili mo. Si Galatians, diba? Sabi niya, wag mong dayain ang sarili mo. Don't be mocked. Diba? Wag mong bibiruin ang Diyos. Ang Diyos di nadadaya. Madadaya mo sarili mo, pero ang Diyos di mo madadaya. Kaya, may mga tao na dinadaya nila ang sarili nila. So, anong gagawin nila? Isang klase ng pandaraya, sabi doon, makikinig lang sila kung ano yung gusto nilang pakinggan. So, pandaraya yun. Di ba? Pipiliin mo. O kaya naman, babasahin mo ang Bible, tapos pipiliin mo lang yung gusto mong paniwalaan. Ay bakit nandyan pa yan? Kaya nga natanggal yung apokripa, di ba? Kaya nga may mga book na sinama sa Bible dati, pero hindi tinanggap. Diba? Kasi may pandaraya. Kaya yan talagang scrutinize, talagang nasala siya. Ayan. Sinala siya para makapasa sa standard ng Diyos. Kaya gumamit ang Panginoon ng mga tao, diba, para masala siya. Kaya nga sabi doon sa Timothy, ang salita ng Diyos is, diba, inspired by the Holy Spirit.
Yung mga tao, ginamit ng Diyos para maisulat. At siyempre, itong mga tao nito, may kanya-kanya silang skill, may kanya-kanilang talent, pero yung, diba, ginamit sila parang sa ganun, maitala. Kaya huwag niyo sabihin naman, ang ginagawa ngayon sa China, di ba? Ginagawang negosyo lang Bible. Noon, bawal doon. Pero nung makita nila, bakit dumadami? Parang pwedeng pagkakitaan to. O sige nga, publish na tayo. Kaya hindi bawal doon, basta made in China. Yung Bible mo. Pero kung made in America, made in Philippines, wala, bawal. Hulihin ka. Kaya made in China. Kaya ngayon, kahit mga Bible na made in China na rin. Ginawa na sa China. Pero, ang nakita nila, negosyo. Yeah. Pero, kahit paano yan, ang importante, ayan, ang salita ng Diyos. Basta wag lang, diba, dadayain ang salita ng Panginoon. So, yan yung mga tatlong mga bagay lang, na mga dahilan, bakit may mga tao na Kristiyano na pero tumatalikod sa pananampalataya. It's sad, nakakalungkot, at sana wag mangyari sa atin, pero meron talaga. At sabi doon, marami. Pero hindi tayo kabilang doon. Amen? Tayo ay mga magtatagumpay. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sapagkat higit na kayong nakakakilala sa amin. Alam mo, mga pinagdadaanan namin, mga struggle po namin. Alam mo ang limitasyon po namin, maging ang aming pangunawa, pag-iisip, pagtanggap. Pero isang bagay, ang alam po namin, mayroong Diyos na tapat na mabuti. Nakakaunawa ng higit kanino man sa amin. Kayo ang higit nakakakilala sa amin. Kayo ang may likha sa amin. Kaya Panginoon, Lord, sa iyo namin tinatalag ang aming mga sarili. Patawarin mo po kami sa mga panahon, pagkakataon, na marahil nag-aalinlangan kami sa iyong kakayanan. Lord, patawarin mo po kami. Minsan, Panginoon, naku-question namin ang mga karakter, mga attributes na meron ka na alam namin na nasa Bible. Nahayag. Pero Lord, minsan, dahil sa mga sitwasyon, pangyayari, mga bagay-bagay na hindi namin inaasahan, mga bagay-bagay, Panginoon, na labag o taliwas doon sa aming inaasahan. Minsan, Panginoon, nagkakaroon kami ng alinlangan. But thank you. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin. Lord, naintindihan mo kami at iniintindi mo kami. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ikaw ay naging tao na tulad namin para maintindihan mo kami. Maabot mo po kami. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig. Pinigay mo yung bugtong na anak upang maging katulad namin para maabot kami at maintindihan bilang isang tao. Lord, sa umagang ito, sa iyo namin tinatalaga ang aming buhay. Muli, Panginoon, sinusuko namin ito sa inyo, lalo ng aming pananampalataya. Lord, masumpungan mo po kami sa iyong pagbabalik, tapat na naglilingkod at nananampalataya pa rin sa iyo. Layo mo po kami sa anumang klase ng pandaraya ng kaaw, mga maling katuruan, mga maling tagapagturo. Lord, protect us, Lord. Save your people. Ligtas mo po kami sa mga tao mapagsamantala, mapanggamit, gamit ang relihiyon, gamit ang mga makadiyos na bagay para kami malinlang. Lord, protect us. Spare us, Lord. Iligtas mo po kami. Nais namin ang katotohanan mo, Panginoon. Kahit ang mga katotohanan mo minsan masakit, minsan di namin maintindihan, minsan di namin matanggap, pero kami, Panginoon, nabubuhay sa pananampalataya. We live by faith, Lord. We live by faith. Kaya marami pong salamat dahil alam namin lahat ng ito, mga bagay, mga hamon na aming naranasan, sakit, karamdaman, kahirapan, mga hamon sa aming paglilingkod, habang kami narito sa mundo, alam namin may katapusan. Dahil, Lord, nalapit na ang iyong pagdating, malapit na ang iyong pagbabalik para makapiling ka namin. So thank you, Jesus, sa iyong pangako. Pangako mo na ikaw ay babalik upang kami makasama. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Patuloy mo kaming sinasamahan, ginagabayan, at tinuturo, ipinapakita ang mga katotohanan na magpapalaya, mga katotohanan na gagabay, mga katotohanan na magliligtas sa amin sa lahat ng klase ng pandaraya ng kaaway. Thank you, Lord. Salamat, Banal na Espiritu.
Salamat sa iyong mga salitang buhay. Mga salita mo, langit at lupa ay lilipas, pero yung mga salita ay mananatili. Ay itong panghahawakan namin, mga pangako mo, Panginoon, panghahawakan po namin. Salamat po, Diyos, sa lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless you.